tinatry ko naman talaga, yung mga followers ko po na Casemiro fans, tinatry ko mag-update kay Casemiro, pero wala naman eh. Until now, no? Actually, nag-search din ako and I'm surprised, no? At good news ito kasi si Casemiro bihira mabalita sa mga ABS-GMA, puro vlogs na lang nakikita natin. Pero not, kumbaga, napag-usapan na natin ito. Alam ka naman paulit-ulit kong sabihin, no? Sinulat dito ni Sir Dennis Gasconia na kailangan daw maglinis ng bahay itong si Casemiro. Ang ibig sabihin niya dyan, alam mo na, magtanggal daw sa team. Pero paulit-ulit na yan. Tsaka magagalit na naman kayo sa akin pag tungkol dyan eh. So I think si Attorney Ed yung kino-quote dyan nung writer. Pero ito yung magandang balita tayo. And di ba nagtabla itong si Casemiro tsaka Yaguni. May mga usapan ng rematch. Pero ako gusto ko makalaban niya isang rated boxer eh. Ito na, legit ito ha. May naghamon kay Casemiro na rated boxer. Sana ito na lang yung palagat. I think magandang laban ito kasi high level din naman kahit papaano itong naghamon na ito. Pag-usapan natin kung sino ba yan. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This video is presented by sportsplus.ph. Sa wakas, guys, nakapag Casemiro content ulit ako. Na-miss ko itong content na to. Alam ko marami namang manonood dito. Shoutout muna dyan sa mga Casemiro fans. Yung comment nyo po kung mga taga-saan kayo. Okay, so bago natin simulan yan, syempre, itong balita na to, yung sa ABS-CBN, napag-usapan na natin yan. I don't wanna dwell on that. Pero ito yung maganda. Ito yung headline na to. Sabi ni Azat Hovhannisyan, ready for fights versus Pulton, Akhmadilib, Casemiro, or Goodman. At ito pa isang magandang balita. Ito pong si Azat Hovhannisyan ay rank fighters. Rank po siya, number 8 po siya sa WBC. So, mas okay. Magkasunod sila dito ni General Casemiro, number 7 si Casemiro, number 8 sa WBC. Dito sa kaliwa, no? So, I think that will be a better fight kung kaysa dun sa rematch. Sa aking pananaw lang naman. At para masabi natin kung totoo ba talaga, ito po yung source natin, yung boxing scene. And if you scroll down, no, nakasulat dito, nasa yung quote, I'm looking for the best possible fights 122 and 126. Hovhannisyan told BoxingScene.com in an interview, I would like to fight either Stephen Fulton, Murodjon Akhmadilib, or John Riel Casimero. They didn't win their last fight either, and I am confident we can bring out the best from each other, matching up to see who will take another step forward. This would all be ideal fights for me, and I know I can put on a great show. I don't want to get in a fight with a guy I can knock out in 2 or 3 rounds just to pad my record. Diyan ako believe dito kay Azat Hovhannisyan. Kumbaga, ayaw niya daw ng mga makakalaban na pampataba lang, no? So, ito po ay napakagandang balita kay Casemiro. Sana makarating po ito sa promotions ni Casemiro dahil ito na mismo, Azat Hovhannisyan, ay naghamon at isa siya sa listahan. I think this is a good opportunity na gusto niya si Stephen Fulton, pero I think pinakamaganda na tong si Casemiro dito, no? Ito po yung record nito ni Azat Hovhannisyan. He's 35 years old at 21 wins, 17 knockouts, and 4 defeats. So, ito po kasi, natalo po siya sa huling laban niya kay Luis Neri via knockout in the 11th round. So, siguro magandang step up na rin para kay General Casemiro kaysa naman yung makakalaban niya kung sino-sino na naman na hindi natin kilala, 'di ba? Mas okay na to. So, I hope nagustuhan niyo yung balita natin. This is like what I said, I support Casemiro, and we just wanted to tell you that kung ano yung opinion talaga natin, and I think mas maganda ito because rated, may mapapala si Casemiro closer to that rating, no? Sa WBC, para hindi lang po isa yung dadaanan niya. Yung kay Wonderboy na pinag-uusapan natin, I don't know if it's possible now, pero isa napansin ko dito, baka maging problema. Ang nakasulat dito, bro, if you look at this, ang manager agent Egis Klimas. So,
hindi naman si De La Cruz pala yung ano niya, no? Hindi naman si Egis Klimas talaga eh. So, I think magandang laban. Agree ba kayo sa akin? Okay ba yung laban na yan? If that fight happens, malaki makakatulong kay Casimero. At saka at least, masusubukan si Casimero uli. Hindi katulad ng mga laban niya na medyo lamang na lamang talaga siya. Dito, I think may lamang pa rin siya if he's 100%, pero medyo may hirap na ito.